bisita from Baybay, no? From Pride to Port. Oh, so gikan sa Christian Evangelical Fellowship sa Baybay o sa HBC, no? Sa Baybay City o atong guest speaker karon nga magkutlo si Pastor Efraim Pastor. So kadakailang yan ang although cuando sa unar ni ang kanang pama ura ba kanang pan ba ura kanang sabot sa makinis kana sa Baybay dire pero sukad katong pag-alumni na nakita with dito sa araw to sugan dito nagkasugo ng pagkasuot no sa pag sa pag kanang pag sa tulatong sa atong administrasyon. So nakita lang kita usa nga kanang pagportante mo na magkayusa sa pag kanang ah pag kanang pinapangay sa pagtudlo di ba kulong diha sa atong gusto. So sa dili pa ta moadto diha sa atong pagtuda sa iyang mga pulong, so atong daygon ang atong buhi ka Dios kung atong kantahon ning To God be the glory. Ang wala naman tanan sa atong awit sa atong pagdaygon ka Dios. Kantahon To God be the glory, great things He done. So long be the He gave us His love. It is life, but on the sins. Don't obey them. Praise the Lord, praise the Lord. Be there to His voice. Praise the Lord, praise the Lord. The people rejoice. Jesus, our Son, and see how redemption, the purchase of blood to every believer, the promise of God, the vilest offender, who truly believes that no man from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the earth, hear His voice. Praise the Lord, praise the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, giving the great things He hath, great things He has done, great things He has, great love rejoicing through Jesus the Son. Will be trust in Jesus we sing. Praise the Lord, praise the Lord, His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. So to the Father, to Jesus the Son, and giving them great things He hath. so mga usa labing dalaygon o labing balaan ng mga Dios kami salamat meaning kapuntagon sa karon sa panaglusa sa among patuon sa imong mga pulong pamatuoran. So labi na diha sa kung unsa ang history diha sa imong iglesia kung unsa nimo pagbalik o diha sa
pag-recover diha sa ebanghelyo sa among Ginoong Hesus. So Lord, I pray nga ikaw karon magagbiya ka namo, magatudlo diha sa pinagadas pa ng Espiritu o bisan pa diha sa matag usa ka namo nga kaning mga pulong ang padawaton kung unsa gyud ang kamatuoran Ginoo. O Lord, abisan pa man sa mga kanamo diri nga wala pa nakaabot, Lord, nasiga sila, ah, nag-a sila, Lord, ani ining panagtigong, alang diha sa pagsabot sa kayuhan diha sa kamatuoran diha lamang sa among Ginoong Hesus. O Lord, I pray Ginoo. O Lord, dalaygon ka diha sa among kinabuhi abisan pa man diha sa matag usa. Ako nagampo Ginoo nga ang kani nga panagtigom, ang kani nga klase, Lord, nga may panalangin ni sa mo. Lord, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mayong buntag kanatong tanan o dalaygon ng Dios nining orasa nining mga adlaw sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ako ay si Pastor Ephraim Castos, taga Baybay. So amigo mi ni Pastor Nonoy. Dito pod siya nag-eskwela sa akong eskwelahan kaniadto sa Sulagratea sa SGMI, Sulagratea Ministry Incorporated or International, Pastor Noy. So gi-invite niya aron sa pagtudlo nining 5 solas. Ang 5 solas mao kini ang gigamit sa Ginoo aron sa pagreporma diha sa iglesia. Kay niadtong 1500s ang church kaniadto mao kini ang church sa panahon sa Roman Empire, wala na gyud nahimo nga ang scripture mao ay supreme authority. Nahitabo na nga ang tradition, ang church may mas labaw diha sa scripture or mas naa siya equal authority diha sa Biblia. But no, scripture must be our final authority and sufficiency diha sa pagtuo o diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Unsa maning 5 solas diay? Mao kini ang pagtudlo mahitungod sa scripture alone, sola scriptura. Gikan na siya sa Latin nga pulong. Sol means alone, scriptura means scripture. Mo na siya ang scripture alone, sola scriptura, sola fide, by faith alone, sola gratia, by grace alone, solus Christus, in Christ alone, ug soli Deo gloria, to God be the glory alone. So nganong alone man tungod kay ang atong kaluwasan ug ang atong kinabuhi diha lamang kang Ginoong Kristo, wala nay lain pa. Ang atong kaluwasan dili pinagi sa atong maayong buhat or mas maayo pa ta ngadto sa uban or mas bright ta sa uban, kung dili pinaagi kini sa grasya sa Ginoo. Mao nang giingon sa Ephesians chapter 2 verse 8, 9 and 10, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, so that no one should boast. Kung sa Bisaya giingon diri, pinaagi sa grasya, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo kana dili gikan sa inyong kaugalingon, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak, kay mga binuhat kita niya nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus alang sa mga buhat nga maayo nga gitagana sa Dios at aron managawi kita diha kaniya. So pag-ingon nga for by grace you have been saved, naluwas ta pinaagi sa grasya sa Dios. Unsa maning grasya? Dili ta unta angayan niini nga makadawat nga kaluoy sa Ginoo apan gitagaan kita og grasya. Grace is undeserved favor to the ill-deserving. Undeserved favor ngadto sa hell-deserving. Undeserved favor ngadto sa tawo nga angayan sa hukom sa Ginoo. Mao nang uban nga mga theologians mingon sila nga ang word nga grace, something you receive that you don't deserve. Mao na ang grace, nadawat nimo ang butang nga dili unta nimo angayan. Ug wala nimo nadawat ang butang nga angayan unta nimo. Unsa man ang butang nga angayan ta nato, ang hukom ug ang silot sa Dios.
ang hukom nga mao ang impyerno. Nganong angayan man ta nga hukman tungod kay kitang tanan mga kasala. Di ba sa Romans 3 verse 23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao ba na ang Romans 3 verse 23 o Romans 6 verse 23? Romans 3 verse 23 akong basahon kay parehar man na sila ang Romans 3 verse 23, Romans 6 verse 23. Ang main point niyan nga kitang tanan mga sala. Gingon diri sa Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sa Cebuano, gisulti diri kay ang tanan na nagpakasala or ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad tungod sa iyang grasya pinagis pagtubos nga naa kang Kristo Jesus. Mao na siya ang realidad. Kitang tanan nakasala tubangan sa Dios sa atong nahuna, sa pulong, sa buhat, and ultimately ngadto sa Dios nga balaan. Wala may tawo nga makasulod ngadto sa iyang gingharian kung dili naray duha ka klase nga tawo nga makasulod sa gingharian sa Dios, katong walay sala ug katong balaan. Ang pangutana, wala ba tay sala? Balaan ba ta? Perfect ba ta? Sa una-una nakasala na ta. Ingon si Lord Jesus, if you look to the woman with lust in your heart, you already committed sin diha sa imong kasing-kasing. Unya diha pud sa pulong, kasala ta tubangan sa Ginoo. Tungod kay ang atong mga pulong dili man gyud perpekto, labi na kung maghimo ta og saad, di ba? Di gyud ta katuman. Si Kristo ra gyud may nakatuman niini. So sa atong pagtuon sa 5 solas, importante ni aron nga atong masabtan ang kaluwasan pinaagi sa grasya, naluwas ta pinaagi sa grasya sa Dios lamang, naluwas ta pinaagi sa pulong sa Dios lamang, naluwas ta pinaagi sa pagtuo nga gihatag sa Dios diri kanato gitawag kanag saving faith ug pinagi na justify ta gideklara kita sa Dios nga matarong tungod sa pagtuo nato diha kang Kristo Jesus. Unya naluwas ta diha kang Kristo lamang. Wala nay lain pa, wa ta naluwas sa atong pagpaningkamot. Kung dili kaning atong pagpaningkamot, kung tinuod ta nga naluwas diha ni Kristo, bunga og resulta kini sa atong kaluwasan nga atong naangkon diha niya. Kay kung paningkamot ang atong basihan sa atong kaluwasan, nan kawang lamang ang kamatayon ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Ano man, kay kaya ra man day's tao nga maningkamot aron siya maluwas. Pero ang problema, ang Biblia nagaingon nga kitang tanan patay spiritually. You were dead in your trespasses and sins. Ang tao nga patay, ibutan na nimo diha sa iyang lubnganan o na diha sa pansyon o na diha sa casket, bisan usaon nimog singgit o ihilak, di na gid siya makatubag, di ba? Bisa pag imo nang kusion, di gyud na siya mo lihok. Ingunana po ang tao spiritually, he is dead in his trespasses and sins, and therefore he cannot respond to God. He cannot believe in the Lord Jesus Christ. And that is why sa salvation, ang nagtrabaho ang Dios Amahan, ang Dios nga Anak, ug ang balaan nga Espiritu, ang Dios nga Espiritu. Nagapamuhat sa diha nga giwali ang pulong sa Ginoo. Kay diha sa Ebanghelyo, na diha ang Espiritu sa Dios, nagapamuhat ug ang iyang kamatuoran. Ingon pa ni Christ, the word that I have spoken to you are spirit and they are life. Mao na nga sa diha nga iwali ang Ebanghelyo, katong mga kasala nga iyang gipili even before the foundation of the world will surely respond. Mo respond gyud sila diha sa Ebanghelyo ug mudawat gyud sila diha ka Ginoong Hesukristo. Moabot ra pud ta diha nga pagtuon nga ang Dios diay nay mga piniling katawhan pero wa ta kahibaw kinsa na sila. Ang dapat nato masabtan diha sa Biblia, kung ikaw usa ka makasala ug nagkinahanglan ka diha sa manluluwas nga si Ginoong Kristo ug aduna kay desire nga maluwas ka, ug aduna kay desire nga makabaton diha sa kaluwasan pinagi kang Ginoong Kristo sa diha nga giablihan ang imong kasing-kasing, mao na siya timaan nga ikaw usa sa pinili sa Dios. Kinana man kay tinguha, pero dili na mo atong focus. Ang atong focus this morning kining the 5 solas sa introduction. Basahon nato ang Joshua chapter 4 verse 5 to 7. Joshua chapter 4 5 to 7. Giyon diri, og si Josue mingon kanila,
lumatas kamo una sa arka ni Jehova nga inyong Dios ngadto sa taliwala sa Hordan, ug ang tagsa-tagsa kaninyo kumuha og pumas-an og usa ka bato sa iyang abaga sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak sa Israel. Aron kini mo'y mahimong ilhanan sa taliwala ninyo nga sa mangutanang inyong mga anak sa panahon nga umaabot nga magaingon unsay kahulugan niini mga batuha. Unya tubagon ninyo sila tungod kay ang mga tubig sa Hordan nabahin sa duruha sa tubangan sa arka sa tugon ni Jehova sa pag-agi niana sa Hordan ang mga tubig sa Hordan nabahin ug kining mga batuha maoy handumanan sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. So aduna sila gibuhat nini nga panahon sa Joshua chapter 4 verse 5 to 7 nga every time nga adunay mga milagro nga buhaton ang Dios sa katawhan sa Israel aron sa paghinumdom sa pag-commemorate sa greatness ug sa milagro nga gibuhat ni Lord, mao na nga mga katawhan sa Israel ug sa leadership ni Joshua nagpabutang yun si Joshua niining unsa man kining bato unsa may simbol sa bato aron sa paghinumdom ngadto sa mga anak sa mga katawhan sa Israel kung unsa ang dako nga milagro nga gibuhat ni Lord sa ilang panahon labi na niadtong paglatas nila when they cross the Jordan River sa Joshua 4, 5, 6, and 7. Gingon diri, so these stones shall become a memorial to the sons of Israel forever. Unlike the children of Israel, we too as modern believers need to look in the past to trace the monumental acts of God. So adunay mga monumental acts of God in the past nga iyang gigamit mao kining mga reformers. Kung sa Old Testament magbutang sila ni adtong bato katong sa panahon ni Joshua aron nga makatabok sila sa after niadtong pagtabok aron sa pag hinumdom kung sa gibuhat ni Lord sa mga katawhan sa Israel aron nga ilang daygon ang Dios niadtong nga panahona ingon ana usab ta kita karon ingon nga mga katawhan sa Ginoo sa atong panahon we look back to the past sa history kung sa gibuhat ni Lord sa panahon sa mga reformers. Mao na nga ang atong pagatun-an karon unsa gibuhat ni Lord niadtong medieval age or niadtong middle age 1500s or niadtong 6th century. Now in all church history, what is considered to be the greatest act of the Spirit's outpouring upon the church after Pentecost? Unsa may greatest act ni Lord niadtong sa panahon nga ang balaan nga espiritu nagapamuhat niadtong panahon sa Pentecost after niadtong sumay dako nga trabaho ni Lord katong sa 1500s or niadtong 16th century unsa maning 16th century katong 1600 years or 1500 years or unsa naman ta nga tuig ron 2004 di ba tunga-tunga niadtong nga age na niadtong 1500s or 16th century. So ang 16th century is the century of Reformation. It is the universally esteemed monumental event both by Christians and non-Christians alike, considering its significance and affects both the church in particular and society in general. Religious view, the quest for truth leading to the greatest rift in church history. Mao ni ang panahon nga diin ang mga theologians sama nila ni Calvin, sama nila ni Martin Luther, nagapangita sila diha sa kamatuoran sa Dios. Labi na kung imong pagatun-an ang life ni Martin Luther, gusto gyud si Martin Luther ang iyang desire nga dili gyud siya makasala atubangan sa Ginoo pero makasala gyud siya kanunay sa diha nga nahimo na siyang pari sa monghe. Mo na nga kanunay siya mobalik ngadto sa confession room. Mayon siya nga, Father, forgive me for I have sinned. Mayon ang pari nga unsa may imong sala? Kining sala nga nasa kong kasing-kasing ug hunahuna. For example, kanang lustful thoughts, kanang sin of kanang sala diha sa kahugaw diha sa hunahuna. So ang gibuhat ni Martin Luther kanunay siya nga magbalik-balik sa confession room, gikapoy na pud ang pari. Kuya ba karon ba kumadto ka sa confession room, ingon ang pari nga sige magampo ka og Ave Maria, kapila ka magampo, and then the Lord's Prayer para nga mapasaylo ang imong sala. Pero ang pangutana makapasaylo ba na kana siya nga buhat
Mao na nga mao ning atong pagtuon nga ang kapasayloan na lamang diha ka Ginoong Hesukristo, in Christ Jesus alone. So ang secular view, impact to philosophy, ethics and social political life change the West. So nausab pod ang secular view, aduna nay kausaban diha sa pananaw sa kinabuhi sa filosofiya, sa ethics, diha sa morality and socio political life change the West. And to ignore the Reformation, both its history and theology, is to dismiss the powerful work of the Holy Spirit in church history. But pasabot nga kung atong i-ignore ba ang history sa panahon nga si Lord naghimo nining Reformation, unsa man ning Reformation, kausaban, kabag-uhan, nganong kinahanglan man og Reformation tungod kay wala na insakto ang iglesia kung kanus-a siya nagsugo diha sa insakto. Mao na ang Roman Catholic Church kaniadto, sa wa pa na siya nahimong Romano Katoliko, naa na sila sa kamatuoran until such time nga unsa man ang ilang pagtudlo dili na ang authority sa scripture ang nahitabo, man-made na nga mga pagtulunan, tradition of the church, may divert na, migawas na sila diha sa pagtulunan sa scripture. Nanay mga nadugang Christ plus Mary, Christ plus the saints, Christ plus sacraments, Christ plus indulgence, Christ plus unsay isulti diha sa church. Mao na nga ang nahitabo ang iglesia nawala na diha sa kahayag, nawala na diha sa scripture, sa kamatuoran. Nya diri pod sa atong notes, a world without the Reformation. Kanus man ni? Morning time before the 1500s. Nini nga panahon, ang Europa, gikontrol sila sa medieval church. Ang medieval church, mo kini ang Roman Catholic Church. From the day a person is born to the day he dies, he is enslaved to church authority. Adunay gitawag nga 1,000 years of ignorance. Grabe no, kadugay. Sa panahon ni Christ, kanusa si Christ namatay mga 33 AD. Unya ang Pentecost, unya human ato ang church, ang mga disciples ni Christ, a book of Acts, and then the church fathers, and then ang nahitabo sa church kay wala na nahimong nagpabilin diha sa kamatuoran, mao na niya medieval age. Gitawag ni sa uban nga mga theologians as the dark age, nga dili na ang purity sa scripture may giwali. Mao ning giingon diri sa atong notes, 1,000 years of ignorance, the Middle Ages, lack of scriptural knowledge, 1,000,000 deaths, people live in ignorance, untold Christians died by persecution. Yes, niadto nga time adunay mga Kristohanon, mga elect people of God, pero dili gyud pareha sa atong panahon karon nga ang gospel na kuan gyud ba, ang kahayag na isa gyud diha sa iyang pagka siya ngadto sa kalibutan. So ang Middle Age or ang medieval age was called the Dark Ages. Gitawag kining a world without the light of scriptures. Labi na sa panahon sa Roman Catholic Church. Kay ang ilang translation sa scripture, Latin man yun. Latin, mo na nga mag-ampo sila in Latin. Mag-ampo sila sa Ginoo in Latin, magbasa sa scripture in Latin, ang translation sa Bible, Latin. Niya, ang mga tao, wala sila authority sa pagbasa diha sa Bible, kundi katurang naa dito sa authority. Katunara dito sa kaitasan ng mga pari, bishops, cardinal, katong mga abots, katong mga leader nga naa diha sa church. Sila ra nay authority sa basa diha sa scripture. Apan pangutana ngunong dili man ipabasa ngadto sa mga tao ang pulong sa Ginoo niadto nga panahona. Kay alang kanila ang mga tao dili daw sila kasabot, nagkinahanglan sila og guide, nagkinahanglan sila og tutor. Pareha daw sa usa ka attorney, ang attorney ra naay gahom sa pag-interpret, gadunay gahom sa pagtudlo diha sa
balaod sa nasod. Pero dili man ingunana ang Biblia. Di ba ang Biblia gisultihan ta sa Ginoo sa Psalm chapter 1 verse 1? Ningon si Lord, you shall meditate on it day and night, sa Psalm chapter 1 verse 1. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Mao nang gingon sa Ginoo, dili lamang sa mga leaders sa church, kundi ang mga Kristohanon, ang mga believers. Kinahanglan nga mag-meditate sa pulong sa Ginoo day and night. Mao na nga daghan ang mga Kristohanon ini nga time nga gipangpatay by persecution. Unya, bisan pagani ang pag-translate sa scripture, dili pwede i-translate. Ngano man, kay ang Latin Vulgate lamang ang giila nga pulong sa Ginoo. Pareha ba sa King James Version? King James Version only daw ang gitawag nga the only inspired translation sa atong panahon karon. Tinuod ba? Dili. Translation is not inspired word of God, but they are helpful for us to understand the word of God. The only inspired scripture katong original text, original manuscript. But it doesn't mean nga ang mga translation wala sila effect diri kanato. Gigamit man ni Lord bisan pas panahon ni Ezra. Kay sa panahon ni Ezra, di ba ilang gitranslate ang preaching ni Ezra ngadto sa mga scribe aron nga mga tao maka-understand sa pulong sa Ginoo. Sa diha nga they understood the word of God, they praised the Lord. Mao na miingon sila nga this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. The joy of the Lord is my strength. Mao na nga dakong kalipay, dakong revival. So ang translation, though it is not inspired word of God, kaya ang translation naman yung sayop-sayop, di ba? But it helps us to know God and to understand His word. So sa medieval age, it was called the Dark Ages, a world without the light of Scripture. Unsa may nahitabo niadtong medieval Christianity? Unsa ganito medieval Christianity niadtong 1500s, tunga-tunga ba sa atong time karon na diri sa center. Ang nahitabo sa medieval Christianity, ang pagsimba diha sa iglesia was characterized by elaborate rituals and cultus not understood by the laity or sacerdotalism. Daghay mga ritual nga pagabuhaton sa niana kanang mga pari gani nga magdala og kuan kanang paaso gani. Si tawag niya ng paaso te o insinso. So na yung mga ritual nga ilang gibuhat. Ang ilang hunahuna nga ang New Covenant Church pareha gyapon sa Old Covenant people nga diin naay mga high priests and priests, ang mga Levites, wala naman ta sa Old Testament. Na naman ta sa New Covenant people. Ang atong great high priest mao man si Ginoong Hesukristo. Ang balaod na usab naman kay ang pagkapari ni Christ wala man na-connect dito sa kang Aaron. Unya natawo man si Christ diha sa tribe sa Judah, di ba? Unya asa man na-connect ang high priestly office ni Christ ngadto kang Melchizedek. Si Melchizedek nga diin usa ka hari ug usa pod ka high priest, without father, without mother. So kining worship in the church sa medieval age adunay special clothes, pompous design of each mass, and images of the saints dominated people's attention. Di ba nigsulod nimo sa simbahan na mga naong diha sa mga santos, na mga glass diha nga lain-lain og color nya nang mga naong sa mga santos. Unya ang pagsimba kuang gyud kanang taas gyud og sinina ang mga pari. So naay mga rituals unya ang ilang pinakapari unsa may gisulot naa gyud dako nga cross nga gunitan unya sutana gyud, sakto ba? Sutana nga suoton murag naa gyapon sila sa Old Testament. Pero unsa may point niini? Christ and the Word of God nahimo na Hinoong obscured during the worship services. Kaya sa naman ang na-highlight, kini namang mga paninina, ang gipalami ang simbahan naman. Kinsa man ang simbahan sa New Testament? Ang building o ang mga katawhan sa Dios.
ang mga katawhan sa Dios. We are the church of the Lord Jesus Christ. Tanawa ang Colossians 2:16 to 17. Sa may gingon sa Colosas 2:16. Gingon diri, busa ayaw pagtugot nga may bisan kinsa nga maghukom kaninyo tungod sa kalanon, kun sa ilimnon, kun sa bahin sa piyesta, kun sa bag-ong bulan, kun sa adlaw nga igpapahulay. Nga may usa ka landong sa mga butang nga malabot. Apan ang lawas iya ni Kristo. Ang point ni Apostle Paul sa iyang pagsulat nga wala na ta na ilalom sa Old Covenant nga mga practices. Mao na nga ayaw itugot mingon siya nga naay muhukom ninyo niana. Kay si Kristo man ang giingon sa English sa verse 17, things which are a mere shadow what is to come, but the substance belongs to Christ. Katong ilang mga practices in the Old Testament, shadow ug nagpunting lamang kadto sa reality nga mao si Ginoong Hesukristo. We are in the new covenant na. Dili na ta mag-practice sa mga practices in the Old Testament. Pareha niya itong pagsimba nga to sa Dios, nga to sa templo, nga natay mga pari or high priest, kaysa New Covenant, si Christ man ang atong high priest. Naman siya dito sa langit karon, nagapataliwala kanato, pinagi sa mga pag-ampo. Hebrews chapter 10 verse 1 to 4. Hebrews 10 verse 1 to 4. Gingon diri, kay ang kasuguan nga mao ang landong sa mga maayong butang nga palaabuton, dili ang matuod nga dagway sa mga butang. Uban sa mao gihapong mga halad sa tuig-tuig nga kanunay ilang gihalad, dili gayud makahimo sa paghingpit kanila nga nagaduol. Kung dili wala ba unta sila muundang sa paghalad? Kaya mga magsisimba sa tapos may mahinlui sa nakausa, wala na untay pag-ila sa sala. Apan niadtong mga halara adunay handumanan nga gihimo mahitungod sa mga sala sa tuig-tuig. Mao ni siya ang nahitabo in the Old Covenant. In the Old Covenant, aron sila nga matabunan ang ilang mga sala at tubangan sa Dios, kinahanglan sila nga maghalad og karnero, baka or kanding. Kinahanglan spotless, blameless, walay sakit. Ilang i-present ngadto sa pari. Unya ang pari, ang ilang high priest, patyon to, ang uban pagasunugon. Unya ang dugo niani dalhon ngadto sa Holy of Holies. Unya iyang sprinkle ngadto sa gitawag nga mercy seat. Unya ang trabaho sa high priest niadtong panahon na magampo siya sa sala sa mga katawhan sa Israel, una sa iyang kagalingon, ug sa sala sa katawhan sa Israel nga sila unta pagapasayloon sa Dios. Ug dapat usab ang high priest sa ilang panahon walay sala. Kay kung naa siya'y sala or unconfessed sin before God, mapatay siya sa himaya sa Dios. Mao nang ilang high priest, kumusulod na ngadto sa Holy of Holies, nagid siya'y bell sa iyang sinina, sa iyang robe, ngari sa iyang sa sidsid sa iyang sinina nga taas, murag gihapon og sutana. Sutana ba tawag niyan? Ha? Unsay tawag niya na? Basta kay high priest nga sinina. Unya naay bells, unya na pagyuhigot. Kay buot pasabot kung dili kagawas ang high priest sa panahon sa paghimo niyang seremony, pag-ampong ato sa Dios, kung aduna siya sala at tubangan sa Ginoo, mamatay siya sa himaya sa Dios. Mamatay siya diha sa judgment ni Lord. Nga na kabalaan ng Dios. Pero sa may nahitabo karon sa atong panahon, ningon ang RC nga, gisulti man sa Ginoo nga ang daang kasabutan na ay mercy seat. Gipaukit man lagi sila sa Ginoo. Mao gihapon na karon ang practices mo na nga sa panahon sa piyesta, sa sinulog o sa panahon sa adlaw ni itim na Nazareno, ila na pud to isuroy. Pero di man na siya biblical, wala may sugo sa New Covenant sa pagbuhat niya na. In the Old Covenant adunay gisugo pero specific ra nga mga tao. O kinsa ra may makasulod ngadto sa templo, ang mga Levita, ang mga pari ug ang high priest. Ang high priest ra makasulod ngadto sa Holy of Holies nga naa didto ang larawan, ang arka sa mercy seat. Nga na dito sa sulod sa arka ang 10 commandments. Napo dito ang sungkod ni Aaron. Napo dito sa arka ang pagkaon nga mana. Nga diin gipakaon sila sa Dios sa pagkaon sa anghel sa mana sulod sa 40 ka adlaw. Nya walay si bisan kinsa makasulod niadto. Walay si bisan kinsa makahikap kay kung mohikap ka patay.
So may nahitabo ron sa atong panahon. Sakit sa muhikap, hikap stiil, magdapa og panyo, ni kahuman trapo sa naong, trapo sa lawas, itrapo kung asa dapit ang sakit. Kay pareha daw ni Apostol Pablo nga diin siya nagwali ang mga times apostoles, nabisan daw ang mga panyo, sila nangaayo man. Yes, panahon man to ni Apostle Paul. Human naman ang New Testament, wala na may sugo niya na sa Ginoo. Ang sugo karon sa Dios is to go and make disciples. Okay? So mo na ang nahitabo karon sa panahon sa medieval age. Ang church leadership was far from shepherding and counseling. Unsa may nahitabo? Hierarchy of power, intoxicated clergy, papacy. So nanay hierarchy. Gikan sa mga pari ngadto sa bishop, archbishop, cardinal, and then ngadto na sa kinatasan, mao na ang pope. Magpili na sila kinsa ilang mahimo nga pope. From cardinals, bishops, priests, monks, nuns, abbots, distinct from each other. Ang point ini is that the clergy were perceived as holy and the people as worldly in the world. Pareha sa atong time karon, ang atong unahuna kaniadto makaserve ta sa Ginoo kung nata sa praise and worship team. Di ba? Makaserve ta ni Lord oy. Bisag kung wala ka na member diha sa praise and worship team. Kita man ang praise and worship team, ang church, ang whole congregation. Kita man ang worshipper. Mingon si Lord, ang sa gingon sa Ginoo, whether you eat or drink, do all to the glory of God. It means nga you can worship God, you can glorify God diha sa imong ordinary nga trabaho, diha sa imong pag-eskwela, being faithful to your school, diha sa imong trabaho, diha sa imong pagkaanak, o bisan pa diha sa imong pagka miyembro diha sa iglesia. You can serve God. Pero una-una kaniadto kung naa kay posisyon diha sa church, mo na nga time nga maka-worship ka sa Ginoo. Nga napud sa panahon nila kaniadto. Kung gusto ka mo serve sa Ginoo, kinahanglan nga apil ka diha sa angsaman. Apil ka diha sa simbahan. Ang simbahan kita dili mao ang building. Ato na matun-an sunod. So sa may naitabo, preaching did not explain biblical text but allegorical, figurative manner and moralistic spiritualism. Dili gyud ang exposition diha sa Biblia. Kung dili figurative manner. Dili gyud kung unsay gisulti sa Biblia, unsay intent sa author, unsa ang problem niya na nga time, unsay gusto sa Holy Spirit nga itudlo niya na sumala sa pulong sa Ginoo. Unya, unsa may nahitabo po niya nga time, since the priests were mostly ignorant, they produce ignorant parishes. Tungod kay ignorante ang mga priests sa pulong sa Ginoo, ang resulta niya na nakaproduce nun sila mga ignorant nga mga parishes. And since there was not much biblical preaching, the gospel message was replaced by preaching salvation by works. Mao na ang mahitabo. Kung dili ang Biblia may iwali diha sa pulpit, kung mubasa ra og Biblia og iwali itudlo kung unsa nasa yang hunahon nagkasing-kasing mo nay kuyaw sa usa ka preacher mubasag Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ninikaman biyaan ang scripture mingon nga mga igsoon kung asa ganita dapit ang Dios gyud uban kanato. Niya ang uban pud extreme na. Tinuod man ang Ginoo bisag asa ta nagauban nagabantay kanato. Pero kung mo divert na ta, mo palayo na ta kung unsay meaning sa gisulti niya na sa scripture, unsay intent sa Psalm 23 verse 1, and then atong i-apply kana sa mga butang nga dili na sibo diha sa Biblia, mao na gitawag nga dili na exegesis. Unsa may tawag niya na eisegesis. Eisegesis or eisegesis. Ato nang gi-implement kung sa atong understanding, kung sa atong gusto. Ingon pa ni William Tyndale, nini nga panahon kasi William Tyndale nabuhi siya ni atong 1496 to 1536. Miyon siya, I defy the Pope and his laws. If God spares my life in a few years, a plowboy shall know more of the scriptures than you do. Miyon siya nga, I defy the Pope
and his laws. Wa gyud siya nagpailalom sa papa o sa iyang kabalauran. Ngano man nakita niya ang sufficiency sa scripture. Ang authority diha sa kasulatan sa pulong sa Ginoo nga ang gipangwali sa Pope dili na nakaugmad, dili na ang pulong sa Ginoo mo'y sukaran. Unsa man day ang Pope sa ilang nga time? Ang Pope sa ilang nga time siya mao ang puli ni Kristo sa kalibutan. Pope is the vicar of Christ here on earth. Ang Pope na siya'y corona, nakasulat diha sa corona, Vicarious Filii. Sa manang Vicarious Filii. Puli ni Kristo sa kalibutan. Vicar means puli, representative, Vicarious Filii. Pero kinsa man gi vicar ni Christ diri sa kalibutan? Sa diha nga miadto na si Christ sa langit sa amahan. Kinsa may iyang gisaa diha sa iyang mga disipulo? Ang balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu nga ikatulo nga persona diha sa Trinidad sa Dios. Usa ka Dios apan nagluntad sa tulo ka persona, ang balaan nga espiritu mo'y gipuli sa Dios diha sa iyang kaugalingon diri sa kalibutan. Nagpuyo sa matag usa ka kasing-kasing sa mga katawhan sa Ginoo. Sa diha nga mituo kag misalig diha ni Kristo, ikaw gipuy-an diha sa balaan nga espiritu. Ngana nimo ang balaan nga espiritu. Mao na mingon si William Tyndale, if God spares my life, in a few years a plowboy shall know more of the scriptures than you do. Kung adunay plowboy or kaning unsa ning plowboy, kanang yano lang ba nga kuan ba farmer or kanang mao lagi na kung mahimo siyang faithful sa pulong sa Ginoo, mas bright pa siya, mas maayo pa siya kaysa Pope. So giun sa man day pag-introduce ang five solas in the Reformation. It all started in 1517 when the Dominican monk Johann Tetzel came to Germany to sell certificates of indulgences. Kini si Johann Tetzel, enemy ni siya sa scripture. Kaaway ni siya ni Martin Luther. Mao ni nga time nga si Martin Luther napag-isip yun siya nga biblical ba na iyang gibuhat? Ngano nag-sell man siya indulgences. So kining selling of indulgences gibuhat ni aron nga kung moapil ka sa ilang proyekto, labi na sa ilang project, ato ni matan-aw niya nganong gibuhat ning sale of indulgences tungod kay naidako nga proyekto ang Rome kanang pagbuhat og mga dagko nga mga simbahan. Unya kung mo apil kanini nga proyekto pinagi sa pagpalit sa mga indulgences, pwede nga ma-save ang imong loved ones nga naa dito sa purgatorio. So sa may gibuhat sa mga tao, sa panahon ni Johann Tetzel, people rush to buy pardons for their loved ones believed to be in the purgatorio. So mupalit sila niini, niya kung makapalit na sila niini ang ilang gituguhan, nga kung ang ilang loved ones na dito sa purgatory, wala dito sa hell, na ay chance nga maluwas. Nya sa may nahitabo niini sa diha nga nakadungog si Luther niini. So mo nga time nga si Luther, he posted his 95 theses on the door of the Wittenberg Church on All Hallows Eve of that year as a protest against selling indulgences. Mao na ning 95 theses. On October 31, 1517, Martin Luther famously nailed his 95 theses to the door of the Wittenberg Castle Church, and these theses were a list of propositions challenging various practices of the church, including the sale of indulgences. Luther's act is considered the spark that ignited the Protestant Reformation. Praise be to God sa life ni Martin Luther. Mabitaw na nga diha sa Reformation, i-question yun kung scriptural ba na ang gibuhat sa church, kung biblical ba na. Kay kung dili biblical, kinahanglan yun og Reformation. Asa man ang mabasa ng selling of indulgences diha sa Biblia nga wala man. Wala man tay mabasa diha aron nga ikaw maluwas. So sa may point niini, the Reformation is first and foremost a protest against the corruption of fundamental Christian teaching. How can one receive forgiveness? Even before the Reformation, there were attempts to reform the church from within.
and only one attempt succeeded, Luther's Reformation. It was a doctrinal reformation. The Reformation brought real and significant change to the church and to the world, because when it confronted the many illness and malignant tumors of the church, it went to the Bible for final answers. The Bible's answer in the question of salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone, according to the scriptures alone. So, nag-start yun ang Reformation diha kang Martin Luther. Dito nag-spark sa diha nga gibuhat ni Johann Tetzel kaning cell certificates of indulgence. Kung makapalit kaniadto tungod kay adunay proyekto ang Rome sa pagtukod og mga dagko nga mga monumento, dagko nga mga buildings, naay pardon. Maluwas tong imong mga kaparantihan kung naa sila dito sa purgatorio. So sa may nahitabo, mapalit di ang kaluwasan. Mapalit di ay, dili man mapalit ang kaluwasan. Tungod kay ang kaluwasan, si Kristo may nagbayad niini. Libre man ni. Salvation is the free gift. So unsa man ning five solas? Ang five solas are five Latin slogan. Unsa gadtong five solas? Sola Scriptura, sola fide, solus Christo, niya sa patong sa usa. Sola gratia o soli Deo gloria. Meaning scripture alone, kasulatan lamang. Si Kristo lamang. Pinagi sa grasya lamang, pinagi sa pagtuo lamang, ug alang lamang sa kahimayaan sa Dios. Mao na ang five solas. So mao na ang gi-insist sa Reformation. So sa 20th century na nabuo ni niadtong 20th century sa mga theologians. Dili gyud si Martin Luther nga may naghimo niini nga mingon si Martin Luther kuani ha kanang sola scriptura. Dili. Unya sa panahon ni John Calvin, dili mingon si John Calvin nga sola gratia ni ha. Dili pod. Pag-abot na ni sa 20th century, ang mga theologians silang pag-study in the past nga, sola scriptura bitaw no. Nya kadto sa panahon ni so and so, sola gratia da ito. Ug solus Christus. Nya sola fide ito na makitaan. So sa ato na nga panahon karon kini na nabuo. Pero ang main point nining five solas kini yung kinalasan to the glory of God alone. Unsa may chief end nining pagtuon sa five solas? Dili lang kay mapuno ang atong hunahuna sa pulong sa Ginoo sa doctrines, kundi maghatod ni ngadto sa pagsimba sa Dios. Kay kung atong doctrines nga pagtuon dili maghatod ngadto sa pagsimba sa Ginoo, maghatod ni ngadto sa pagka bright, sa pagka kagaon, mayon ka nga maayo kay ko sa scripture, maayo na ka mo debate. Pero ang iyang end dili na sa himaya sa Dios, ang end ngadto na sa imong kaugalingon. Mayon na mga tawo nga maayuha gid ni kuan oy, delikado kaniana. Kay parehas panahon ni Herod ang mga tawo mingon na sila, the voice of the God and not the voice of man. Sa mga gibuhat sa Ginoo, nagpadala siyang anghel, gi-strike si Herod o gikaon sa ulod ug unya namatay. Ngano man tungod kay wala siya naghatag og himaya sa Dios. Katong speech ni Herod nga nindot kayo, asa man to mabasa? Mo nay kuyaw nato nga mga nagtuon sa Reformed theology. Na mabasa sa Acts 12 verse 23. Basaha daw Brother Ken, Acts 12:20 to 23. And they came to him with one accord, having persuaded Blastus, the king's chambermaid, they asked for peace, so that they depended on the king's funding for food. On an appointed day, Herod put on royals to sit upon the throne and deliver them for them to them. People were shouting, the voice of God, not today. Immediately,
Medyo na-slack ng dami. Because he did not give God the glory. Mhm. Instance. 24. When the word of God is Diha lang. So, unsay nahitabo ni Herod? Gikaon una sa mga ulod, unya namatay baliktad, no? Dapat unta namatay niya gikaon sa ulod. Pero grabe. Nganong ingani man ang judgment ni Lord tungod kay wala siya naghatag og himaya sa Dios. The people kept crying out, the voice of a God, not of a man. Sa Bisaya, ang tingog sa Dios ug dili sa tao. Ayo man kay ni si Herod mo deliver og speech. Kung sa atong time, ayo kayo muwali. Inila, kung na mga conferences siguro, daghan kayo nga mataw nga mo dagsang. No, na kuyaw nato, mabutangan na nga time ba nga inila ta. Muna natag si Charles Spurgeon, si John MacArthur, John Piper, or kinsa may mo gusto ken? John Calvin. Nya may ka nga, ako na gud ni. Ako gud ni gitun-an. Siyempre, maayo gid ko mo wali, patay ka. Sa may buhaton ni Lord niya na, aw, i-judge yun ka sa Ginoo. Sa gibuhat ni Lord. Gingon diri, ug diha gihampak siya sa usa ka manulunda sa Ginoo tungod kay wala niya ihatag himaya sa Dios. Ug gikaon siya sa mga ulod ug gihunos ang iyang kinabuhi. Mao na nga sa ato gid mga preaching, bisang sa atong klase karon, bisag gamay ra ta moingon kita nga, Lord, it is because of your grace and your mercy. To God be the glory. Ang himaya gyud alang sa Ginoo. Kunay moingon nimo nga nindot kay pastor, dalaygon ng Dios sa mensahe. Moingon gid ka nga, to God be the glory. Moingon gid ka ni ana. Dili gid nato ang kunon. Kay bisan pa ang dili Kristohano, no? Dili Kristohanon gihukman gani sa Ginoo. Tungod kay ang himaya iya ra gyud sa Ginoo. Pat ba ni King Nebukadnezar, di ba? Iyang giangkon ang glory sa Babylonia. So mao na ang pinaka point niya ning atong pagtuon sa sola gratia. So lastly, gingon diri, the five solas are not meant to be slogans for the ivory tower intellectuals. They are meant to put the Christian and church back to its priority, God's glory in our salvation. A world which ignores the Reformation is a 500-year-old doctrinal movement really that relevant in our church today? Ang question diri kay question man ni atong gigamit nga notes nga pointers ka pastor ramin man ni nananghit man puta niya mingon siya nga okay ra basta nalay attribution. Oh, okay ra kayo. Ato lang i-attribute diha niya. Ang iyang exposition ato na pagidugangan. Wala na nato gisunod tanan kay mas taas-taas tong kapastoramin nga mas laon pod. So katong nahitabo ba niya tong 1500s niya 500 years sa atong time gikan karon kaniadto dako bag impact sa atong panahon. Yes, nagi dako nga kausaban. 500 years later, a modern medievalism has surfaced. The global church, a Christian church or a church that stand on the five solas of the Reformation can, by the grace of God, withstand this onslaught of man-centered approach to ministry. If you are a Christian who wants a God-centered approach to the faith, the five solas of the Reformation is exactly for you. Kung gusto gyud nimo nga sige ang Dios may sentro diha sa imong pagtuo sa approach diha sa pagtuo, ang five solas of Reformation morning angayan para nimo. Kay nahitabo sa church sa una, dili naman ang scripture. Church plus scripture. Church equals scripture. Or church may labaw sa scripture. Mo nang nahitabo. Sa ato, scripture must be the main and ultimate and the supreme authority of our Christian faith. Siya gid mas may labaw. Na may mga kamaturan sa mga libro, pero ang final supreme authority ba, ultimate, nga din ta mo submit ug motuo diha gid sa pulong sa Ginoo. Dili ka moingon nga, manual man ni sa computer, ang Bible mo gyud may tinuod, so di ko motuo niani. Mabayrusan na imong computer, nag-ingon dito nga kada tuig kinahanglan mopalit kag antivirus. Kada tuig kinahanglan nga limpyuhan yung ka nga man ni sa Biblia di ko motuo.
Ambot pasabot nga ang scripture gyud may final authority. Matuo ta sa uban pero ang atong labing tuuhan nga submit ta diha gyud sa pulong sa Ginoo. Kay nay mga pangutana. And then unya second session nato sola scriptura. Mga nanay pangutana. Mao to ang history ha. Nag-start ang Reformation nitong 1500s, no? Pangutana si kuan. Ken, ikaw. Ang kaluwasan mong nila kaniadto nakabase man gud sa mga sakramento. Bisan karon ang mga Roman Catholic Church unsa maning sakramento kaning baptism, kaning Holy Eucharist, kining sa tawag niya na Holy Mass, daghan mga sacraments nga diin mahimong means of salvation nila na si Christ. Ato na nato na basige panggutom na mo. Pangutanat di. Klaro ra kay nag-English biya tagamay. Klaro ra tay. Kisa to nga nimo tay ato sulat diri. Severino? Severino? Severino. Sir, Sige na. sila biya sila nga sa una pa ba? Ngano ang Roman Catholic Church wala sila sa sa scripture. nakabasa man sila sa scripture pero ang problema lahi ang ilang ha? Man nga wala man gid nila dugay na panahon ba? 1500s no? Oh, hindi mo man gid sila maka pag-ana nga kanang nagtuon sa scripture nga ibaw na sila nga sayop na naging kuan. Ang uban nga mga pari kahibaw man sila tungod sa garbo di na sila makabiya. Tradition church tradition pride nya church tradition kadugay nato nya atong i-reform. Century. Oh, labi na sa panahon ni Martin Luther nya ikaduha pod mao nang gisulti sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ang ilang mga mata nataptapan sa Dios nini nga kalibutana. Nga bisan og wali na gitudlo ng pulong sa Ginoo tungod kay gusto nila nga diha lang sila unya mas unsay tawag niya na mas makabenepisyo sila niya nga mga pagtudlo, mas makakwarta ba sila. Ang teaching sa Roman Catholic Church, ang mga pari, mga dato ba na. Sa una, mga pari, minyo. Karon, nanay celibacy. Nana sila ay oath of celibacy. Kaya ang ilang minyoan, mao gyud si Kristo. Yang ilang first pope, mao man lagi na si Peter. Kay ilang gituohan nga si Peter dito namatay sa Vatican sa Rome in history. Mao na nga mangutana ka kinsa may first pope mo to ila gi-declare si Peter pero sa Bible dili man si Peter ang first pope kay wa man poy pope nga gitawag og kasi tawag nini wala may office sa pope diha sa Biblia. Ang opisina nga naa diha sa scripture apostles, prophets, evangelists, pastor, elder. Ang pastor elder usara na sila. Niya ang assistant sa pastor man na mga deacons. So ang pope traditional na o man-made nga religion. Saints nila nga. Ang mga saints niya ang ilang mga saints na qualification kung nakahimo og mga dagko nga milagro. So usa pa nga himuon nga santos. Diha sa New Testament kita ang mga saints. Sa diha nga misali ka diha ni Kristo, gibalaan ka sa Dios. Iya kang gihimo nga mga santos, called saints. Mao nang sulat ni apostol ngadto sa Corinthians, itawag ta nga mga saints. Ato sa basahon ng 2 Corinthians 4:4 ang tubag niya na. Mingon si Pablo niini sa Bisaya, mingon siya,
2 Corinthians 4 verse 3. Naghisgot man ni sa mayong balita no sa gospel kamatuoran. Diyon diri bisan kung ang atong mayong balita natabilan kini kanila nga nagakawala. Nga kanila gibutaan sa Dios nini nga panahona sa kalibutan ang mga salabutan sa mga dili matinuohon aron ang kahayag sa mayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios dili mosidlak kanila. Verse 5, kay kami wala magwali sa mong kaugalingon kundi si Kristo Jesus ang Ginoo. Gangamong kaugalingon inyong mga ulipon tungod kang Kristo. Sanglit nga ang Dios mao ang miingon ang kahayag magasidlak gikan sa kangitngit nga misidlak sa among mga kasing-kasing sa paghatag og kahayag sa pagila sa himaya sa Dios diha sa naong ni Jesu-Kristo. So may pasabot ni Apostol Paul niini sumala sa Biblia. Ang mga tao nga dili magpailalom sa pulong sa Dios, sa authority sa scripture, mga tao na sila nga tawag sa Biblia blinded by their minds. In whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving. Kinsa man ning gathering nga gamay, nag-refer ni siya sa Yawa, the God of this world. Maingon ang uban nga suduhan ang Dios pastor. Dili gitawag ra siya God of this world. Ang Yawa ni siya ba nga may nagpakadiyos-Dios nini nga kalibutan nga bisag unsaon nila basa sa Biblia di gyud sila kasabot pareha ni Nicodemus. Di ba si Nicodemus, teacher of the law, ruler sa Israel, kahibaw siya sa tibok nga kasulatan pero unsay gingon ni Kristo, kinahanglan ka nga magpakatao pag-usab. Sa may tubag ni Nicodemus, unsaon man sa tawo nga dako na, mubalik pa dahil siya sa iyang taguangkan sa inahan. Parehar na sa Roman Catholic Church karon, hangtod karon mayngon sila nga kami mo'y nagpakatao sa Biblia. Sila daw ang nag-produce sa Bible. Ngadtong kay gikuan man unsa ang mga writings ang kuan gid ba kanang gitawag og canon of scriptures. Kato nga history gigamit to sa Ginoo nga ilang ma-determine unsa gyud ang mao ba ni ang pulong sa Ginoo ang pagkuan ba sa Bible pag-compile. Mana ang Roman Catholic Church may biya gyud sila sa kamaturan. Una na sila sa kamaturan, duha man ang church sa una, Church of Rome and Church of Jerusalem. Nahimong faithful ang Church of Rome and Jerusalem pagkadugayan ni hawa sila sa kamaturan tungod kay na sudlan naman sila diha sa pagtulun-an nga dili na diha sa Biblia. Para nila ba kulang naman ni. Kinahanglan siguro nato nga dugangan na nato ang worship. So kinahanglan na siguro nato nga ibutang na mga saints para mga tao na sila'y makuan sila ba, ma-inspired pa sila sa mga santos, sa mga nga ang nahitabo po in history, mas maayo siguro no kung magkuan ta og posisyon nanay bishop, archbishop, cardinal, mao to nga nahimo na ang simbahan nga pareha na sa kalibutan. Nanay kuan ba, nanay president, nanay pinaka powerful hierarchy na. So nahitabo kinsa tong naa sa taas may matuman dili na ang kasulatan. Unya nganong dili sila mo nganong dugangan sa Roman Catholic Church ang Biblia, Bible plus church authority. Unya plus Pope tungod kay kung basahon ang Biblia para sa Roman Catholic Church ma-expose man ang ilang sayop nga mga pagtudlo. Mao tong panahon ni Martin Luther. Ma-expose mao na nga ang Bible kaniadto Latin ra gyud. Latin ra. Ha? Dili masabtan. Kay ang magtudlo magbasa og Latin. Para ba sa Muslim, ang ilang rule, ang Bible dapat Aramaic ra gyud. Sakto ba? Aramaic ng ilang kuan. Dili gyud na ipa-translate. Sulay translate, di ba? Makita nimo ang daghang mga unsa tawo na discontinuity. Makita nimo ang mga contradiction ba sa matag usa. According ra pud na sa mga scholar, mao man na nahitabo sa una sa scripture. Pag-abot ni Martin Luther, gitranslate ni Martin Luther ang Bible into German. Kinsa to nag-translate into English? Si William Tyndale ba to? Si William Tyndale. Unsa may gibuhat nila ka William Tyndale? Gisunog, gi-burn at stake. Kay usa ka na kadako nga supak sa balaod sa Roma nga i-translate lagi ang Biblia. Ngano man, kay naay gitaguan ang church sa pareha gud karon gud.
na kay Biblia pero kinahanglan nga katong Biblia nimo nga pinarmahan sa ilang kardinal. Yang ila pag yung tudlo karon nga pwede ka nga naa kay Bible mo basa pero una-una ha, maka-interpret ra ni ana ang mga pari. Oh. Ang mga pari ra may authority to interpret. Dili. Katubag ra yung pangutana to. Oh. Oh, sa ila nabalik ra gyapon sa ilang kaugalingon. Ang gingon man gud sa Biblia, you shall meditate the word of God day and night. Kaya ang pulong sa Ginoo para man sa tanan, mabitaw gingon preach the word of God to all the nations. Go therefore and make disciples, teaching them to observe all that I commanded you. Sa nila pag-observe, pagtuman kung wa nilang pulong sa Ginoo, mabitaw na printing press. Na ay printing press. Mo nang gibuhat sa uban, sige gyud print og Bible. Ngano nahadlok man sila nga i-print ang Bible tungod kay ang mga Gentiles, ang mga walay Kristo, nahibulong sila. Ang mga Kristohanon bisan og wala nagkita kaniadto, nya kung makita na gani mura og dugay na nga amigo tungod sa pulong sa Ginoo. Ang army manggod sa Dios, ang trabaho sa Ginoo diha manggod sa kasing-kasing sa tao. Kung gusto ka maghimo og great nga army, you must change their heart internally. Kita ba yung mga sundalo ni Kristo? I-educate yun sa pulong sa Ginoo. Mao na ilang ikahadlukan ti. Bisan karon. Mao na ang 5 solas, scripture alone, kini gyud ang pulong sa Ginoo. Pwede nimo i-questions Pastor Noy, na ba gyud na sa Biblia murang di man. Ana gyud kay kitang tanan gyud na gyud tay mao na ang kuan. Open. Kaya ang Bible mo man ang atong final authority of our Christian faith and conduct and practice. Naman na sa Confession of Faith, diba? Sige, sunod nga pangutana. Okay. Si tatay, ang uban ting anong dili sila mobiya kay ulaw na sila. Si Martin Luther, may hawa gid siya. Ngano man, di man ni may gitudlo sa Biblia, selling of indulgences. Makita na nato niya nganong ilan ang gibuhat tungod lagi sa ilang project nga dako nga simbahan. Tanaw ko na mga simbahan sa Roman Catholic Church, mga dagko. Hangtod karon nagtindog paghihapon ngano man mga kwarta sa mga tao sa una may gigamit niya ana aron sa pagpatuo nga kung ikaw mo contribute mo palit niya tong certificate of indulgence. Kung mamatay ka, mamatay imong mga pamilya kaniadto, maluwas pa sila gikan sa purgatorio. Ng Biblia wa ba gitudlo nga purgatorio? Wala ba ya? Hinimo ra man na sa tradisyon ug sayop nga pag-interpret. Ha? Daghan lagi silang gipagpuno lagi. Labi na to katong apokripa. Anong wala man apil sa apokripa sa kanon sa scripture tungod kay wala man apil ni Christ sa pag-mention sa New Testament. Katumingon si Christ nga sa Luke chapter 24 sa gisulat ni Moses o sa mga propeta matuman kung saang may tabo sa anak sa tao, anak sa Dios. Daghan oy. Kaning 5 solas, mao man ni ang pag-expose sa sayop nga pagtudlo sa Roman Catholic Church. Mao na kung gamiton ni siya sa Bible study, makakita gyud ang mga katawhan unsa gyud ang sayop nga mga pagtudlo sa RC sa Roman Catholic. Magpabilin gyapon ta nga nasa kangit-ngit. Naa gyud oy. Naa kung dili pa si Martin Luther, pero kung i-grant ba ni Lord ba nga wala hangtod sa atong time karon, luoy kayo ta. Pero ang Dios kay soberano man, naman siya insakto nga panahon ba, nga diin iyang ipadayag gyud ang iyang maya ug iyang pulong mo gamit gyud siya mga katawhan. Pareha ba sa before nga miari si Christ, pila man gyapon to ka dark ages, mga 300 years before nga miari si Christ. Kinsa may gigamit ni Christ sa pag-prepare sa dalan sa atong Ginoo si John the Baptist. Mingon si John the Baptist, prepare the way of the Lord. Repent, for the kingdom of God is at hand. So naay baptism of repentance
Nagpabaptize po si Christ dili tungod kay makasala si Kristo, kundi alang sa to fulfill all righteousness. Mao kini ang angayan. Narabay libro ron sa mga bata nga gingon didto nga kinahanglan ko nimo i-baptize para nga malimpyuhan ko sa akong mga sala. Sayop. Nga libro ron sa mga bata kanang Bible book. Oh, mo nang importante gyud nga kay hibaw tas pulong sa Ginoo. Kay kanang Roman Catholic Church, kanang mga debate gud, mga pinilusupor ba na ilang debate. Tanawa kung ako basahon sa Biblia, mutuo ka. Basahon sa Biblia pero sayop ang application ug interpretation. Kung akong basahon sa Biblia nga si Kristo nagpainom og mga tao, mutuo ka nga okay ra mo inom. Pila man katadyaw ang gipuno ni Kristo. Oh. Oh, tanang si Kristo gan ira mo inom. Mao na unsa may tumong ato nganong gihimo man to ni Christ aron sa pagpadayag sa iyang himaya nga siya anak sa Dios. Ang pangutana na bay nahubog dito na record. Wa may nahubog. Yes. Ano ako, pero wa may naupo. Wa may nahubog nga na record. Mao. Unya sa may gibuhat ron sa Roman Catholic, si Kristo ganin nagpainom, inom ta. Sa may nahitabo niya tong tao nga nasa Facebook nagniwang na lang anong kusog yun mo inom. Kauban ni Father, kinsa to nga Father eh. Kalimot ko. Usahay mo comment mo ko dito. Awayon man ko pero sige lang. Ginagmay ra gud niya moingon ko nga diri na lang ko kutob kay at least na dito ako mga comment po pero dili pud ko magpalabi moingon ako nga diri na lang ko kutob kay di man gud ka kasabot kinahanglan gyud mo maghinulsol ani. Basig mag-away ra ta. Naisungog-sungog dito. Ali diri. Kining kaluwasan grasya ra gid ni sa Ginoo gyud. Grasya ra gyud. Pangutana tay. Murag lisod man dito ko nimo nga antay. Ngayon lang budoy kay makahinumdum ko sa tukar nga budod. Nasa tay? Dili. Oh. So, yeah. Eh, ano siya tayo ba o no? Usay namat-an mo po'y pakamatyan. Mao. Eh, karon, Hangtod karon. ay masabi siya o kaspat ko sa kontan mo. Kaya di man naisok mo. May nga mamay amo namat-an, may among pakamatyan. Nya kay ang atong namat-an kay sala man, mamatay ta diya sa sala. Atong namat-an kay kangit-ngit man, mamatay ta sa kangit-ngit. Siguro ka na sa nito. Kay ma-please man good kay ang kamo sila daw sa katulad pa. Please man good ang